Mga kwentong nagbayak, nagpatawa, nagbigay buhay at pumukaw sa ating mga kamalayan sa ibang mukha ng serbisyo publiko. Serbisyong may puso, dangal at galing. Isang mainit at mapagpalang pagbati sa ating mga minamahal na lingkod bayani. Ako si Mark Anthony D. Bercando. At syempre, ako naman po si Mark Anthony G. Malitan at welcome sa ika-12 episode ng Beyond the Desk Faces of Public Service Year-End Special, The Best of Us. Ito ang kwento ng inspirasyon, pakikipagkapwa-tao at tapat na paglilingkod. Maghanda ng makinig, maging maalam at responsableng mamamayan. Na-miss ko to, kapatid. Very excited ako. Kamusta na ba? Siyempre napakasaya namin dahil nandito ka at kasama ka namin ngayon sa isang episode ng Beyond the Desk. And this is the 12th episode, no? Ito yung programa na minsan nating pinangarap, no, na gawin. Ngayon ay nakaka-12 episodes na tayo. At dito nakapag-interview tayo ng mga katangi-tanging tao sa larangan ng serbisyo publiko. Ngayon, ito ang isang testamento na tayo talaga ay nakakapagbuo ng isang public affairs program ng CSC-NCR. Sa isang taon na puno ng paghihirap, tagumpay, tawanan at minsan kaunting luha, may mga kwentong tunay na tumatak at nagpakita kung sino tayo sa gitna ng lahat. Kaya ngayong araw na ito, samahan niyo kaming balikan ang humble beginnings ng Beyond the Desk at kung paano nag-evolve ito sa isang makabuluhang programa na inaabangan buwan-buwan ng mga masusugid nating manonood. Ang bilis din naman ng panahon, ano? Parang kahapon lang tayo nag-shoot or nag-launch ng Beyond the Desk at ngayon, naka 1 year na tayo. Tama ka dyan, kapatid, at kung maaalala mo, ganun din ang ating mga tagapanood, nagsimula tayo with a simple goal. Mas kilalanin kung ano or sino yung mga tao behind the work, behind their roles, and beyond the desk. At hindi lang yan, naging pagkakataon natin to upang i-highlight ang iba't ibang kwento ng lingkod bayan, yung growth nila, challenges, and even their victories. Kaya simulan na natin yung recap natin for 2025. Excited ako dito dahil naaalala ko nung launching ng BTD, pinakilala natin sa ating mga viewers kung bakit nga ba mahalaga yung kwento ng bawat empleyado na kahit gaano ka pala ka-busy sa trabaho, may mga tao at kwento pa rin sa likod ng bawat desk. We featured our very own Regional Director Victoria F. Esber together with Director Fia Berna Salumbides of the Public Assistance and Information Office of the CSC Central Office. Kung maalala po ninyo, kapatid, RD Vicky walked us through kung ano nga ba ang aabangan ng mga mamamayan sa Civil Service Commission NCR, and we marked our calendars sa iba't ibang activities ng CSC. Isa nga dito yung HAP program, ipinaliwanag ni Director Salumbides para saan ang HAP at kung paano tayo maghahanda para sa HAP. At pagkatapos nun, iba't ibang episodes, kwento ang ating na-feature sa Beyond the Desk. Bagong leaders, mga kawani, even teachers, at yung mga silent workers or unsung heroes na sinasabi nga nating talagang malaki ang kontribusyon sa ating bayan. Correct. At isa nga sa pinakatumatak sa aking episode, syempre yung first episode kasi ito ang pinakauna-unahang episode. Medyo iangat tayo no. Correct. Ng CSC-NCR. Paano natin isi-set up, ano yung kakailanganin natin, ano yung i-highlight natin. At bukod doon ay yung episode with our very own chairperson,
Marilyn B. Yam. Ikaw kapatid, ano nga ba yung pinakagusto mo dun sa mga na-feature ko during that time na episodes from January to July episode? Ang pinaka naalala ko actually lahat, no? Pero ang pinaka tumatak sa akin yung interview natin with the chairperson. Kasi nga, kaka-appoint niya pa lang noon, and then here we are asking her for an interview. I thought it would be possible, pero talaga namang napaka-remarkable ng interview na yon. Correct. Ako naman kapatid, since nakita ko yung inyong mga episodes mula Agosto, kung di ako nagkakamali, hanggang ngayong December, sa lahat ng episodes na tinape mo, to be honest, wala akong pinakagusto. Hindi. Bukod sa pinalitan po ako ni Mark Anthony Bercando bilang host ng Beyond the Desk, parang hindi masyadong kagandahan yung pag-deliver mo. The way I deliver the episodes. Biro lamang po yun, pero syempre, nakakatuwa kang makita dun sa mga episodes that you taped or recorded from August to December. Nakakita tayo ng kakaibang freshness, new hosts of course. Alam ko kapatid na mahal ka ng camera kahit paminsan ay nabubulol ka sa pag-deliver ng inyong mga linya. Pero kidding aside, lahat ng episodes na ni-record po ninyo mula Agosto hanggang Disyembre ay nakakatuwa because it highlights the stories, all the inspirations, the motivations of our government employees. Bukod sa mga episode natin, alalahanin natin yung mga standout moments at mga featured guests natin. Ako ang pinaka naalala ko at pinaka nagustuhan kong episode, ganun din naman yung guest, ay yung sa tungkol sa teachers. Dahil kasi ito yung pinaka mas mapuso, I would say, at kasama natin doon yung teacher coming from HEI, from Basic Ed, at coming from inclusive education o yung blind teacher natin. Napaka mapuso nun at I think isa sa mga babaunin ko dito sa ating Beyond the Desk. And yun naman kasi yung pinakagusto talaga natin na makapag-draw tayo ng inspiration and motivation from all these stories. Sa akin naman, kapatid, syempre hindi ko makakalimutan yung interview natin. Yun nga, sa nabanggit ko kanina kay Chair Yap, napakaganda nung kanyang mga words of wisdom, yung mga ibinahagi niya, at nakilala natin si Chair, no? Beyond the Desk talaga, na ito yung other side ng ating tagapangulo. Kasabay ng interview na yon yung mga other personalities, other great personalities, hindi lang sa kanilang ahensya, pero ang mga babaeng spokesperson ng mga ahensya ng pamahalaan. Di ba nakasama natin si Miss Sharon Hentalian ng MMDA, Tama. ASEC, Maria Paula B. Domingo Tordesillas, at ito, kilalang-kilala natin at nakikita natin palagi sa TV, si Colonel Francel Margaret Padilla, na spokesperson ng AFP. Women's Month at 4 na powerful na kababaihan ang na-feature natin. Tapos sinundan pa ng Chief Pau, si Chief Acosta. Of course, Yes, talagang very, very strong yung kanyang personality. Kaya talagang pag ini-interview siya, matutulala ka na lamang. pansin ko nga yun nung episode na yun. At syempre, perfect moment nga ito kapatid para maalala natin bakit natin ito sinimulan. Bakit ba tayo nag-Beyond the Desk? Pwede naman sanang typical na lang na operations ang gagawin natin. Pero dahil ito sa gusto nating ilapit pa sa tao, yung mga issues and concerns ng isang public service. At kabahagi natin syempre sila kasi we are encouraging them to also submit their feedback to us para dun sa improvement ng ating program itself. And of course, yun nga, mag-contribute sa pag-share ng kanilang mga stories. Totoo. At ito nga, madami tayong aabangan sa 2026 dahil nga masyado nating ganilingan sa 2025, mas gagalingan pa natin syempre sa 2026 upang mas makapaghatid ng makabuluhan, more meaningful at mas malapit na mga kwento sa ating mga kapwa lingkod bayan. Yes, and nabalitaan ko, hindi na lang ito magiging monthly episode, no? Araw-araw. Talagang
Hindi, syempre hindi kasi medyo matrabaho din po ha, ang Oh, pagtatrabaho sa totoo yan. Beyond the Test. Pero nai-enjoy naman ng ating mga kasamahan dito. Mas marami nga tayo na ila-line up ng mga stories to uncover, more real-life lessons to share, at mas malalim na conversations tungkol sa workplace, leadership wellness, at kung ano pa ang nasa likod ng bawat kwento ng ating mga lingkod bayani. At syempre, ito yung intensyon natin na ilapit pa sa tao kung anong nagaganap sa likod ng desk ng bawat kawani, at ito yung gusto nating mas mapaunlad pa, no, pagdating sa public service. Ang narinig ko, meron daw mga bagong segments na ilulunsad ang Beyond the Desk. Ano nga ba ito, kapatid? Of course, mas titingnan natin yung mga kwento ng gusto natin kasi i-feature yung mga nasa laylayan, yung sinasabi natin, upang mas ma-inspire pa yung mga tao. At syempre, kukuha din tayo sa iba't ibang sector, no, ng ating public service. Tsaka magkakaroon ng changes sa formats, no? Magkakaroon din ng mga interactive contents na siguradong magbibigay buhay at impormasyon at inspirasyon, syempre, sa mas nakakarami. Baka magkaroon na rin ng game show. Pwede naman. Gusto mo ba number 1? Pero mga ka-desk, syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Mas lalo pa tayong lalawak, lalalim, at lalapit sa inyo sa susunod na taon. And of course, dapat nating mas paghandaan pa yung mga exciting moments natin. Yung siguro pupunta tayo sa iba't ibang place upang mas kumuha pa ng mga kwento, ng mga inspiration doon sa ating mga kasamahan dito sa public service. Talaga, meron na ganong bahagi. We will go into places, Luzon, Visayas, at NCRY lang tayo kapatid. So NCR lang tayo. Alright. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, nanood at nakinig ng Beyond the Desk ngayong taon. Kung di dahil sa inyo at sa mga kwentong ibinahagi ng ating guests, hindi magiging ganitong makabuluhan ang ating bawat episode. Kaya naman sabay-sabay nating balikan ang highlights ng taon dito sa Beyond the Desk. Beyond the Desk, Faces of Public Service. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Mark Anthony Malitan at welcome po sa pinakabagong programa ng CSE-NCR, Beyond the Desk. Beyond the Desk, Beyond the Desk, Faces of Public Service. Ako si Mark Anthony V. Bercando at welcome sa ikapitong episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service.
Huwag kalimutang manatiling nakatutok at makisabay sa ating mga susunod pang kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga punam at mungkahi, iscan lamang ang QR code na may kita sa inyong mga screen. Mahalaga ang inyong feedback upang patuloy naming mapabuti ang bawat episode. Muli po ako si Mark Anthony G. Malitan. At ako naman si Mark Anthony V. Bercando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, Kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago. Okay na? Pag nag-host ka ng 3,000, 5,000 pounds, okay ka na? Parang espiritu. Sige. Hanggang sa... Baka mo lang kapatid ko yan. kasi lumulubog nga dahil medyo malaki nga si Jones Charlie. Pero sa'yo naman yung title, oh! Ito na lang siya. Naging guarded. Rolling ka na, sir, name. Okay. Saan tayo nag-ano dito? Oh. Nakukunan natin yung paglalakad niya. Yeah.